classmates, nandito tayo para interviewin si Kuya John about his experiences dito sa Buhay Sementeryo. So, Kuya John, nung nag-start po kayo dito, ano po yung mga experiences na parang sobrang, di ba syempre po kapag unang sabak nyo pa lang po, may mga, opo, nakakatakot. So, can you share po na yung unang nakakatakot, yung unang experience nyo po until dun sa paano nyo po na-overcome yung takot na yun? Tapos, pwede nyo share nyo po yung mga Experience yung mga kababalaghan. Dito yun. Kasi, unang salta ko rito, that was 1987. Tapos, yung time na yon kasi naglayas ako sa amin. Tapos, sa baba lang naman kami. Kaso nga lang, syempre, dito yung alam kong pwede kang tumira na walang makikialam sa'yo. Then, nakikisama ako sa mga tao. Pero nung umpisa, ako lang mag-isa natutulog. Tapos, ang naging experience ko noon, may mga naging barkada ako rito. Syempre, yung iba hindi rin nag-aaral. Halos lahat dito karamihan, siguro mga 80% hindi nag-aaral. Mga nag-aaral lang, usually hindi nakakatapos. Pero dito na rin kasi yung buhay nila, yung mga gumagawa ng nicho, kagaya namin, nag-caretaker ng mga nicho. Tapos, nung nagkaroon ako ng barkada rito, umpisa, magkakasama kami matulog. Pero may mga times na, syempre, wala akong kasama dahil, syempre, doon sila natutulog sa bahay nila. May mga bahay sila rito eh. Ang na-experience ko, yung tinutulugan namin doon, na ako na lang mag-isa natulog, kasi 3 nicho siya, 3 pa ganyan. Tapos, yung may papag kaming tinutulugan doon, bali yung 2 paa ng papag, nakatungtong doon sa isang nicho, tapos yung 2 paa doon sa isang nicho. Yung nasa middle, walang nakatungtong kasi 4 lang yung paa eh. Tapos, nang nakatulog ako, mga past 11, hindi ako makahinga, pero alam ko na para akong binabangungot. Tapos ang nakikita ko, yung pinaka-biga, alam mo yung biga, yung sa wall, yung pinaka gano'n na ano, di ba kasi usually yung bubong, semento, yung pinaka ano niya, haligi, nakatayo ron yung babae na matanda, na ang sama-sama ng tingin sa akin, na hindi ako makagalaw, pero alam ko parang gising ako kasi nakikita ko yung katawan ko eh. Tapos ang sama ng tingin niya sa akin, tapos pinipilit kong lumaban, nagising naman ako. Tapos nag-sign of the cross ako, tapos nagpahinga ako siguro mga 2 minutes, 3 minutes. Parang hinihila niya ako sa antok. Maya-maya nakatulog na naman ako. Yun na naman ang ano ko, yun na naman ang panaginip ko. Nakatingin yung babae sa akin na nasa wall, nakatayo, tapos ang sama ng tingin sa akin. Tapos yun na, pinilit ko na naman magising. So the second time, nagising na naman ako, awa ng Diyos, uminom na ako ng tubig. Siguro mga 1:00 yun, 11 yung una, pangalawa 1:00. Ito na, nung pagkatulog ko uli, at the same time, 3 beses yun at yun ang napapanaginipan ko. Yung babae, ang sama ng tingin sa akin, na parang hindi ako makagalaw, parang sinasakal niya ako. Tapos, nagising ako, mga 4:30 na yun, hindi na ako natulog noon, nagpaumaga na ako. Then, nung dumating yung mga barkada ko, syempre yun ang hangout namin. Kinuwento ko sa kanila. Syempre, yung iba hindi naniniwala, yung iba naniniwala rin. Usually, karamihan dito naniniwala kasi halos lahat kami na-experience namin. Tapos yun, siguro after a week, nakatulog ako dun sa ibabaw ng nicho sa gitna. Tapos, nung nakatulog ako, may dumating. Ang dumating yung may-ari nung patay. Tapos ginising ako, nahiya naman ako, ginising nila ako. Sabi niya, uy, gising ka. Ay, sabi ko, sorry po, nakatulog po ako. Tapos nakakwentuhan ko na yung babae. Yung babae pala, tsahin niya yung nakalibing sa gitna. Tapos sabi ganun sa akin, buti, nakakatulog ka rito. Hindi mo ba alam yung nakalibing dyan? Matara yan, yung nabubuhay yan, tsaka matandang dalaga yan. Namatay na nga yan, hindi na nakapag-asawa. Ano siya, 67 years old siya nung namatay. Tapos sabi ko, nagkaroon ng idea, sabi ko, may picture ka ba niya nung nanasayo? Tapos pinakita niya sa akin, alam mo, kinilabutan ako kasi yung nasa panaginip ko, siya yung nakalibing doon. Siya yung nakatingin sa akin na parang ayaw niyang magpatulog doon, kaya gano'n. Kasi minsan ang iingay namin, siguro ayaw nilang nagbubulahaw.
parang sa akin siya gumanti kasi ako na lang mag-isa eh. Pag marami kasi kayo, hindi yan magpapakita. Pag ikaw lang mag-isa may experience mo. Tapos pangalawang experience ko naman, Ano po, yung experience na pinaka talaga nakakatakot. na. Yun dyan kay Toretiel. Nanonood kami ng Mulawin, yung kay Richard Gutierrez, saka kay Angel Oxin. Way back 2000, di ba? Mga 2005 ata o 4 yun, parang ganun. Tapos, may nagtuturo ako ng sayaw sa Burgos, sa Makati Avenue, yung mga club dyan. May pasok ako ng madaling araw. Alas 1 hanggang alas 4 ang turo ko ng sayaw, 3 hours. So bali sabi ko dun sa tinitirahan ko dito, napatira na ako dito kila Ate Neneng. Sabi ko, Tineng, uuwi na ako kasi may turo pa ako na alauna, baka hindi na naman ako makatulog. Yung ginawa ko, sabi niya, sige na, mauna ka na. Paglakad ko dyan, may sumitsit dun sa puno ng santol kay Toretiel. Kahit hindi lang ako naka-experience, siguro apat na kami naka-experience. May sumitsit. Pag sit-sit sa akin, tiningnan ko, sabi ko, nakita ko, parang babae siya na naka-gown, nakapangkasal. Inalabutan ako ngayon. Tapos nung nilapitan ko, yung mukha niya wala. Talagang tumakbo ako, bumalik ako dun sa pinanonoran ko. Sabi ko, Tineng, hindi na ako uwi. Sabi ko, mamaya na tayo sabay-sabay na. Sabi niya, bakit? Ba't nanginginig ka? Sabi ko, ayoko magsalita kasi baka lalong matakot sila. Or syempre, may mga bata rin kaming kasama na mga anak niya nanonood din dyan eh. Tapos nung nakauwi na kami sa bahay, saka ako kunwento sa kanya. Yung pala, hindi lang ako naka-experience nun. Yung isang anak niya na 11 taon, pagkagaling sa school, kasi usually ang uwi dyan alas 5 ng hapon eh. Mga alas 6, pagdaan dyan, madilim-dilim na yun eh. Siguro mga month of November yun, di ba? Pagka mga bare months na, mas mahaba yung dilim kaysa umaga. Siguro mga 5:30 pa lang, madilim na. Mapadaan siya dyan, na-experience niya rin yun, tinatawag pa siya. Yung bata, natakot, nilagnat, kaya pala nilagnat, hindi niya maikwento, yun yung nakita niya. Sabi niya sa akin, Kuya Jun, nakita mo rin yun? Sabi ko, bakit na, oo, yun nga yung nakita ko, kaya nga ako nilagnat eh, yung babaeng yun. Yun ang pinaka nakakatakot ng experience na, yun talaga, kasi yun nakita ko, talagang hindi sa panaginip, talagang actual mo makikita, tsaka hindi siya nakalutang, hindi siya nakaapak, nakalutang siya. Tapos makikita mo siya, talagang yung pangkasal, ang kwento-kwento dito, ano raw yun, bago ikasal, parang ni-rape tapos pinatay, hindi nakuha yung bangkay niya, parang ganun. Paano po na-overcome? Yung Yung takot? Nasanay na ako, syempre, lahat na ano pa nga ako dito eh, na matanda pa ako eh, kasi nung nanguha ako ng duhat, kinakain ko yung duhat, syempre yung buto, alam mo yung flower base, yung lalagyanan ng bulaklak ng patay, yung dalawang nakaganon, di ba usually, ano siya, lapida, tapos may dalawang lalagyanan ng bulaklak, parang florerang gano'n. Sinushoot ko ron, tapos yung iba pumapasok, yung iba tumatama sa puno. Kinagabihan nun, parang namaga yung mukha ko, talagang namaga. Tapos bumili ako ng Mepenamic, tsaka amoxicillin, kala ko ipin. Habang umiinom ako nun, every 4 hours ang inom ko, lalo to siyang umaano. Doon na nag-decide mama ko na magpatawas ka na, hindi yan pangkaraniwan, sabi sa akin. Nung nagpunta ako kay Aling Juby, dyan lang sa Noveliches, dito lang sa South Avenue, magaling magtawas yun. Nakita niya, sabi niya, ba't ngayon ka lang pumunta rito? Pangatlong araw na. Sabi niya, alam mo ba kung tumagal yan, maapektuhan yan mata mo, tsaka tenga mo. Kasi mata ko gano'n na. Oh. Parang lumaki yun dito ko. Parang korting buto ng duhat. Tapos yun, yung tinawas niya ako, ang nakita niya, matandang babae na nandoon sa puno. Parang nakatira sa puno yung babae. Tinatamaan ko raw sa muka. Kaya ang tinira sa akin, muka. Ginawa niya, tinawas niya ako. Tapos yung kandila na pinagtawasan, di ba usually inaano sa tubig. Kinuha niya yun, tapos binasa nga yun, nakita nga niya yung babae. May korting puno, tapos parang may mukha ng babae. Binalot niya sa dyaryo, tapos sabi niya, bago ka matulog, ilagay mo to sa ilalim ng unan mo. Tapos after 3 days niyan, pumunta ka sa puno, kausapin mo kung sino man yung tinamaan. Ginawa ko yun, alas 12 ng gabi, ako lang mag-isa. Tapos nung kinausap ko na, parang may usok siyang lumabas. Parang siguro pinatawad na ako, nawala na eh, hindi na namamaga mukha ko after nun. So, ngayon naman po,
Paano na po yung ngayon? Okay, Yung okay fear na rin ko, po? okay na. Kasi parang kasama na natin sa mundo yan eh. Kaya nga ngayon, kahit saan kami, kunwari, iihi, magtatabi-tabi kami. Hindi na po kayo natatakot. Hindi na, kasi nasanay na rin kami. Kumbaga, ano na yun dito eh, natural na yun dito eh. Kasi nga, syempre, mga patay yun nandito, lahat ng kaluluwa. Minsan pa nga, na-experience namin, kunwari, yung patay, dinadalaw niya yung patay niya, pero hindi mo siya makikita. Kumbaga, naka-side view siya, o kaya malabo yung mukha niya. Makikita mo lang siya, kumbaga, yung talagang yung itsura niya, yung tapos pag ano ng mata mo, wala na. Imposible naman yun. Meron ba naman dumadalaw ng gabi, madaling araw? Wala. Mga alauna. Kasi syempre, pag sinumpong ka ng ihi,